ang mga naganap na pangyayari kamakailan lang ay lalong nagbigay sa akin ng pag-iisip kung gaano kahalaga sa bawat isa sa atin na malaman natin ano nga ba ang layunin natin sa buhay. Kasi kapag alam natin ang layunin natin sa buhay, yan ang magbibigay sa atin ng gabay sa mga landas na tatahakin natin. It will also serve as an anchor o yung angkla na makapagpapatatag at magpapatibay sa atin. Isang mahalagang tanong na gusto ng Panginoon na tanongin natin is found in James 4:14. Yung tanong doon na, what is your life? Ano ang iyong buhay? Gusto ng Diyos, ito ay isang bagay na tanungin natin sa sarili natin at turuan niya tayo. Ano nga ba ang isasagot natin diyan, lalo na kapag naubos na ang panahon natin sa mundong ito? What is my life? Ano ba ang buhay ko, Panginoon, sa harapan ninyo? Napakahalagang tanong, di ba? Sapagkat sabi doon, ang dahilan, our life is just a vapor or fog. Parang hamog. Isang sandalian dyan, the next time, wala na. Ganon kabilis ang buhay. Kahit sa mga kabataan, marahil naisip nyo, matagal pa naman ang buhay ko, tsaka na ako magsiseryoso. Question, sigurado ka ba dyan? Alam mo ba gaano katagal ka mabubuhay sa mundo? We don't know that. Even for us na mga adults, alam natin hindi natin hawak ang ating buhay. But again, given that realidad yan eh. Supposed to be alam na natin yan. Pero it seems like so many people are still confused when it comes to the meaning of their life. Diba maraming tao, naguguluhan pa rin sila, hindi pa rin nila alam ang sagot sa tanong na yon. Ano ba ang kahulugan ng buhay ko? In fact, I don't know, kasama kayo siguro doon. Pag tinanong kayo, ano ba talaga ang buhay mo? Kung magbibigay ka ng isang sagot, ano yun? Marami hindi makakasagot. Malalaman mo to, again, kapag nagtanong ka sa maraming tao, base sa kanilang paniniwala, ano bang isasagot nila? O marahil kapag nag-obserba tayo sa sarili nating buhay o sa buhay ng karamihan, ano nga bang tinatakbo ng buhay niya? Again, huwag tayong maging mapaghusga o mapaghatol. Pero pag sarili natin pinag-usapan, saan ba takbo ng buhay ko? Kung itutuloy ko to, saan ako papunta? Ano ba ang pinakamahalaga sa akin? I think, dun magiging kitang-kita o halatang-halata. It becomes apparent kung ano talaga mahalaga sa atin. At ano ba ang layunin natin sa buhay. At babasahin ko ang isang study from a Nashville-based Lifeway research. May kinalaman to sa atin. Sabi doon, compared to a decade ago, U.S. adults today are more likely to regularly wonder about meaning and purpose in this life, but less likely to strongly believe finding a higher meaning and purpose is important. Americans are also more likely to contemplate whether they will go to heaven when they die, but less likely to strongly believe there is more to life than this physical world. Pwede daw na mag-isip ang maraming tao ano ang kahulugan ng buhay nila. At pwede rin pag-isipin nila, pupunta ba kami sa langit? Pero sa katotohanan, ang palagay ng marami, ito pa rin ang pinakamahalaga, yung buhay ko sa mundo. Anong pinagkaiba nila sa ating mga Pilipino? Wala. Sapagkat human nature would tell us, yan ang hinahanap natin.
Although the Bible says, God has set eternity in our hearts, nilagay ng Diyos sa puso ng tao ang walang hanggan, pero palagi natin pinupuno ang sarili natin at inililis sa maraming bagay. Nakakalimutan natin may walang hanggan. Ito na ang buhay para sa marami sa atin. And that's it. Nakakalungkot. Again, ginagawa natin ang buhay natin na napakakomplikado. Bagamat simple lang naman talaga ang buhay. Kung ito ay pag-aaralan niyo mula sa Biblia, simple lang ang buhay, mga kapatid, mga minamahal. Pero ginawa natin komplikado dahil sa paghahabol natin ng sobrang daming bagay at hindi na natin tinanong, Panginoon, ito ba ang gusto nyo para sa buhay ko, sa pamilya ko, sa aming iglesia, sa aming bayan? Ano na ba ang pinaka-mahalaga? Tatalakayin natin, magfo-focus tayo on our text in John chapter 17, verse number 4. Very familiar passage. Ang Panginoong Jesucristo nagsasalita at kanyang sinasabi, I have glorified thee on the earth. I finished the work which thou gavest me to do. Sa Filipino version, niluwalhati kita sa lupa sa pagtupad ko sa gawaing ibinigay mo sa akin. Kaya ang title ng ating mensahe ngayon, Glorifying God in All of Life. Ang pagluwalhati sa Diyos sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Habang binabasa ko to at pinag-iisipan ko to, this is a very amazing statement. Nakakamangha ang mga katagang binibitiwan ng Panginoon. Bakit? Siguradong-sigurado ang Panginoong Jesucristo, and with all confidence, He can say that He has already glorified God here on earth. Kahit sa maikling panahong nabuhay siya dito. Sabi niya, naluwalhati niya na ang Diyos sa maikling panahong andito siya sa mundo. Natapos na daw niya ang gawaing ibinigay sa kanya ng kanyang Ama. At pansinin niyo, sinasabi niya yan bago pa siya mamatay sa krus. What an amazing statement. Sabi ni Albert Barnes, we see here that Jesus was careful that His great and important work should be done before His dying hour. He did not postpone it to be performed just as He was leaving the world. So completely had He done His work that even before His death, He could say, I have finished the work. Talaga daw ang Panginoong Jesucristo, maingat siya at sinigurado niya na matatapos niya ang dakilang gawaing ipinagkaloob sa kanya ng Ama bago pa siya mamatay. Hindi niya pinagpaliban, kaya bago dumating ang kanyang kamatayan, masasabi niyang, naganap ko na ang gawain. Diba, this is a very important lesson for all of us to learn. Napakalagang matutunan natin ang leksyon. Ang panahon para kilalanin ng Diyos, ang panahon para malaman ang kanyang kalooban sa buhay natin, at ang panahon para gawin ang lahat ng nais niya ay habang tayo ay nabubuhay, hindi kapag malapit na tayong mamatay. Sayang sa mga tao na ipagpapaliban nila lahat hanggang sa huling-huli, tsaka sila tatawag sa Panginoon, tsaka sila magsisisi, at tsaka sila magbibigay ng kanilang buhay. Of course, may pag-asa kahit sa thief on the cross. May pag-asa. Ibig sabihin,
Walang sino man pwedeng magsabi na hindi siya pwedeng makalapit sa Panginoon kahit sa huling sandali. May pagkakataon. So we should always share the gospel to people kahit sa deathbed. Pero para sa atin, huwag nating hayaan na lumipas ang lahat nang hindi pa natin nagagawa ang layunin ng Diyos sa buhay natin. Napakasaya kapag dumating tayo sa sandali, masasabi natin, sa kagaya sinabi ng Panginoon, nagawa ko na Panginoon ang nais ninyo bago pa tayo kunin ng Diyos. Napakasarap na. Pero kailangan magsimula ngayon. Hindi mangyayari yun kung ngayon wala tayong pagpapahalaga sa Diyos at sa plano niya. Madalas binabanggit ng Panginoong Jesucristo ang gawaing ipinagkaloob sa kanya ng Ama. In fact, at a very early age, alam nyo to, at the age of 12, ang Panginoong Jesucristo ay nasa templo at hinahanap siya ng mga magulang niya habang papaalis sila, hindi matagpuan. Nakikipag-usap siya sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos. At nung nakatagpuan nila siya, siyempre, nagtanong si Maria, nag-aalala, nanay bakit mo ginawa sa amin yan? Ang kanyang sagot, why did you seek me? Did you not know that I must be about my Father's business? John 2:49. Ba't niyo ko hinahanap? Hindi niyo ba alam na dapat kong gawin ang gawain ng aking Ama? In other translations, in my Father's house. Aware na ang Panginoon, alam niya na sa murang edad, ang dahilan ba't siya andito, ba't siya ipinadala, at para sundin ang kanyang Ama. And after that, silence in the Bible, hindi na natin mababasa yung kanyang mga taon, ang kanyang paglaki, pero ang pagpapasimula ng kanyang ministeryo. And in John chapter 5, verse 36, itong sabi ng Panginoon, subalit, mayroon akong patotoo na lalong dakila kaysa kay Juan. Ang mga gawaing ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin, ang mga gawaing ito na aking ginagawa ay nagpapatotoo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. Tingnan niyo yan. Lahat ng kanyang ginawa, lahat ng kanyang itinuro, lahat ng galing sa kanya ay pagpapatotoo siya ang ipinadala ng Ama. Kung hindi niya ginawa yun, hindi natin malalaman siya pala ang totoong tagapagligtas at Mesiyas. Ang mga gawa niya ang nagpatotoo kung sino siya at ano ang kanyang misyon. In John chapter 9, verse number 4, mapapansin niyo sa talatang ito, ang Panginoong Jesucristo meron siyang sense of urgency. Meron siyang pagmamadali. Sapagkat alam niya, hindi lahat ng panahon ay nasa Kanya. Sabi niya, I must work the works of Him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Dapat kong gawin ang mga gawaing nang nagsugo sa akin habang araw pa. In a normal setting, alam naman natin yan, normal sa tao na nagtatrabaho sa araw, sa umaga hanggang hapon, pagdating ng gabi matutulog na, magpapahinga na. Until the invention of the light bulbs, nagbago ang ng tao. May liwanag ka na, baliktarin mo na ngayon. Of course, different setup yan sa mga graveyard shift. Pero that's the normal course of life. Kung kailan may panahon na magagawa mo, gagawin mo. Pag natapos mo na, ay salamat, pwede na magpahinga. Alam ng Panginoon, binigyan lang siya ng panahon ng kanyang Ama para gawin, hindi lahat ng panahon nasa Kanya. At gusto niyang matapos iyon sa takdang panahon. Kaya kahit ang Panginoon, he only had 3.5 years sa kanyang ministeryo, nagawa niya na lahat. Tayo, we all have that time in the world sa buong buhay natin. Hindi pa natin magawa. Kapag na-realize natin, kaunti lang ang panahon natin sa mundo, pwede pa ba tayo maging lax? Pwede pa ba tayo magpakampante?
Pwede pa ba na, tsaka ko na lang gagawin yan? Paano kung di mo na magawa? Nilagay na ng Diyos sa puso at isip mo. Kailan mo pa gagawin? At yun yung katanungan, kung hindi ikaw, sino? At kung hindi ngayon, kailan? Hawak ba natin ang buhay natin? We don't. Pero that's the mindset of so many people. I have a lot of time to waste. Kailangan tayong paalalahanan ng Panginoon. Bawat isa sa atin, we live in God's time frame. May takdang panahong ibinigay ng Diyos, hindi palagi iyan. Kaya pag binalikan natin yung John 17:4, isa sa maisip natin. Paano sinabi ng Panginoon na naganap ko na ang gawaing ibinigay niyo sa akin, hindi pa nga siya pumupunta sa cross. Hindi pa siya nagbibigay ng kanyang buhay. Hindi pa kasama yun sa misyon na kanyang gagawin para sa kaligtasan ng tao. Paano niya sabing, naganap ko na? Una natin makikita, kasi napakalapit na ng kanyang pagbibigay ng kanyang buhay. Kaya sinasabi niyang, naganap ko na at siguradong mangyayari. Bakit? Sinabi rin niya ito sa John 17:11. Now, I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to you. Sa Filipino, sabi niya, at wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Kausap niya ang kanyang ama. Physically speaking, nasan ba ang Panginoon nung siya nananalangin ito? John 17. Nasa langit na ba siya? Nasa mundo? Nasa mundo. Hindi pa siya umalis. Pero ang pagkakasabi niya, wala na ako sa sanlibutan. Kasi malapit na. At paririyan na ako sa iyo. So yun ang isang context. Pwede natin makita. Dahil magaganap na, malapit na, ilang panahon na lang, natapos niya na. Pero alam niyo, pag tinignan natin ang Biblia, may mas malawak pa na paliwanag. Alam niyo, pag tinignan natin, mula sa Biblia, ano ang pagtanaw ng Diyos sa gawain ng Panginoong Jesucristo at sa kaligtasan? Alam niyo, ang pagtanaw ng Diyos dito, mula pa sa walang hanggan. Wala pang lahat, nakita na niya. Ano ang gagawin ng kanyang anak at para sa Diyos, naganap na. Tingnan sabi sa Revelation 13:8, ang tawag sa Panginoong Jesucristo, the Lamb who was slain before the foundation of the world. Siya ang kordero na pinatay, buhat ng itatagang sanlibutan. Paano nangyari yun? Hindi pa nga siya pumupunta sa mundo, pero ang tingin na ng Diyos, siya yung kordero na namatay bago pa itatag ang sanlibutan. Sa paningin ng Diyos, tapos na. Sapagkat walang pwedeng pumigil ng plano ng Diyos. It's already a done deal. Sigurado na yan. Tingnan nyo ang kaligtasan binigay sa atin ng Panginoon. Sabi sa 2 Timothy 1:9, who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Sa Filipino, na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Nakita nyo yon? Ang kaligtasan na binigay ng Panginoon, ang kanyang sakripisyo, bago pa ang walang hanggan. Bago pa maganap ang lahat. Mula pa ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, nakita ng Diyos, tapos na. Yun ang malalim na paliwanag ng sinabi ng Panginoon, naganap ko na. Sapagkat alam ng Diyos, talagang magaganap. Napakadakila ng Diyos. Bago pa tayo panganak, bago pa tayo isipin ng magulang natin, bago pa tayo magplano sa ating pamilya,
bawat isa alam na ng Diyos at bawat isa alam niya yung sa Kanya. Sino ang Kanyang tutubusin? Wow, nakakamangha. Pag naisip niyo yun, hindi niyo pwedeng sabihin na walang kabuluhan ang ginawa ng Panginoon. At hindi niyo pwedeng sabihin walang saysay ang kaligtasang ibinigay niya. Wow, mamamangha ka. Sana ma-appreciate natin. Ano yung ginawa ng Panginoon at ano yung kaligtasan niya from eternity past. Walang hanggan, hanggang sa ipanganak tayo, hanggang tawagin tayo ng Diyos, isinakatuparan niya. Sabi ni John Gill, he speaks of it as done because the time was come to finish it and he was sure of the accomplishment of it. Yun ang sinasabi natin. Sinasabi niyang tapos na kasi ito na yung tamang panahon magaganap na at siguradong magaganap na. Kaya, habang nakapako ang Panginoong Jesucristo at bago siya malagutan ng hininga, sinabi niyang, it is finished. Naganap na isa katuparan sa tamang panahon sa plano ng Diyos. Salamat sa Panginoon dahil walang pumigil sa Kanya. Isipin niyo, kung hindi niya ginawa yung kalooban ng Ama para ibigay ang Kanyang buhay sa kaligtasan nating makasalanan, sana tayo ngayon? Kanino tayo lalapit para sa kaligtasan? Wala tayong pag-asa. Naintindihan niyo ba yun? Salamat sa Panginoon. Na habang muli natin pinag-iisipan ang ating talata in John 17:4, pansinin niyo, ano ang dahilan bakit gusto ng Panginoong Jesucristo na matapos ang Kanyang gawain na ipinagkaloob sa Kanya ng Ama? Isa lang ang Kanyang dahilan. Para maluwalhati niya ang Ama dito sa lupa. To glorify the Father while here on earth. Yun lang ang tanging dahilan niya. Of course, kasunod na doon yung kaligtasan natin, lahat ng benefits nun, pero yun ang una sa lahat. Sa NIV, ang pagkakasabi sa talata natin in John 17:4, I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. Kaya tama yung sa Filipino translation natin, niluwalhati kita sa lupa sa pagtupad ko sa gawaing ibinigay mo sa akin. Ibig sabihin, kung hindi niya tinapos ang ipinapagawa sa kanya ng Ama, hindi niya malululahati ng buo ang Ama. Yun ang full implication noon. At yun ang dahilan. Kaya bilang Diyos na sinasamba ng mga anghel sa langit, kailangan niyang bumaba sa lupa, magkatawang tao, isilang bilang sanggol, at lumaki bilang ordinaryong tao na walang kasalanan. Hanggang dumating ang panahon, ituri niya ang salita ng Diyos, magpagaling ng mga may sakit, gumawa ng himala, ipakilala na siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at ibigay ang kanyang buhay sa krus para sa makasalanan. At paglipas ng 3 araw na buhay muli, yun ang dahilan sa lahat ng iyon na kanyang ginawa para maluwalhati ang kanyang Ama. That leads me to that next question. Ilan sa atin ang nauunawaan natin ang ganong katotohanan at ganon din ang pagnanais ng puso at isip natin, Panginoon, gusto ko kayong maluwalhati sa buhay na ito na ibinigay niyo sa akin. Turuan niyo po ako, Panginoon. Gabayan niyo po ako, Panginoon. Tanong, meron ba talaga tayong ganong pagnanais? Na maluwalhati ang Diyos habang nabubuhay tayo sa mundo? If you find within your heart, yung pinaka-malalim na bahagi ng buhay mo, wala kang ganyan, kahit anumang desire o pagnanais, question yourself, bakit?
Talaga bang kilala mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at pagligtas? At kung hindi, ngayon ang panahon para lumapit ka sa Kanya at magmakaawa, para iligtas ka niya. Dahil tandaan niyo, hindi natural yan sa mga walang pagkakilala sa Diyos. Pero, ang mga ipinanganak na muli at nagkaroon ng pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo, yan ang malaking pagbabago na gagawin ng Diyos. Magbabago ang plano mo sa buhay. Magbabago ang mission mo sa buhay. Magbabago ang lahat sa iyo. Kung totoong pinanganak and there's a radical change that happened. Ano magiging sentro ng buhay mo? Eh di ang Panginoon at ang Kanyang ginawa para sa iyo. Of course, all other things would flow. Ikaw ang magiging pinakamabuting ama o asawang babae. Ikaw ang magiging pinakamabuting anak. Ikaw ang magiging pinakamasipag sa pag-aaral, sa pagtatrabaho. Everything will flow from that. Pero yun ang pinakasentro ng lahat. Masasabi mo ba na yun ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? 1 Corinthians chapter 6, verse number 20. Anong sabi doon? You were bought with a price. So glorify God in your body. Sa Filipino version, babalik ako sa 19. Anong sabi sa Filipino version? O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos? At kayo ay hindi sa inyong sarili. We lose the ownership of our lives once you become a follower of Christ. You do not own yourself. He is your master and owner. Ang laking pagbabago. Hindi mo na pag-aari ang iyong sarili. Bakit 20? Sapagkat kayo'y binili ng isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Wala nang masigit pa sa ginawa ng Panginoong Jesucristo nung ibinigay niya ang kanyang buhay at ibinuhos ang kanyang dugo. Yun daw ang pinakamahalaga sa lahat. At dahil pinakamahalaga, may dahilan tayo para luwalhatiin ang Diyos sa ating buhay. Naintindihan ba natin yun? Has it really sunk in our minds and hearts? Talaga bang nagdwell? Yung pala ay ibig sabihin, Panginoon. Or we've taken that so lightly so that even as Christians, we live as if we own ourselves. Wala nagbago, ano? Oo, umiyak tayo marahil. Una tayong lumapit sa Panginoon, nagsisisi tayo. And then what happened? After some time, kinuha ulit natin yung pag-aari. I'm now again the master of my faith, the captain of my soul. Tsaka na lang, Panginoon, it doesn't happen. Sabi nga namin sa pag-aaral namin kanina, ang pag-asa, ang totoong anak ng Diyos, pwedeng lumayo, pwedeng madapa, pwedeng manghina, pero ibabaon ng Panginoon at ibabalik sa Kanya. So that now, you begin to understand, mas malalim pala ang plano ng Diyos sa buhay ko. Hindi kagaya ng pagkaunawa ng karamihan. Pinapalalim tayo ng Diyos. Again, this would only sound right to a Christian who has been bought by the blood of Christ. Sa Kristiyanong tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo, may dating. Naranasan niya. Pero sa walang pagkakilala sa Panginoon, napaka-strange. Ano ba yan? Sa dami ng pag-uusapan yan, walang dating. Hindi niya kilala ang Panginoon alipin pa rin siya ng kanyang sarili at ng kanyang kasalanan. Binabago tayo ng Panginoon to the point we release ourselves and our own selfish ambitions and pursuits. Lord, lahat ito sa inyo. Buhay ko sa inyo. Ang pamilya ko sa inyo. Ang iglesyang ito sa inyo. Lahat ng ito sa inyo. Hindi sa akin. Gawin niyo ano ang nais ninyo, Panginoon. When that time comes, we know may ginawa ang Diyos at patuloy ginagawa sa buhay natin. That is the time we are now prepared to
to say, Lord, I want to glorify you. Gusto ko kayo malugod. Sa inyo naman lahat to eh. What do you want me to do? Kailangan ihanda tayo ng Diyos with the right frame of mind and heart para matanggap natin ang salita ng Diyos at ang katotohanan ito. Or else, sabi mo nga sa inyo, sa worldly mindset, that's the most ridiculous thing I've heard. Eh, ang tao pa naman ngayon, puro human rights. Totoo naman, mahalaga ang ibang tao, huwag mong aabusuhin. Pero dahil nga, iginigiit ang sarili, ako muna. Sabi mong walang halaga tong sarili ko, ako muna bago ang Diyos. Baliktad. Sa isang Kristiyanong tinubos, Diyos muna, bago ako. May nagbago ba sa ating mindset and heart and direction in life? Kasama mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking bagay, God will take hold of us and we need probably a radical transformation from God. Yung totoong revival na mangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin so that we will know who He is, what His plan for us, at maranasan natin anong ibig sabihin na maging totoong alagad ng Panginoon in the real sense of the word. You know, marami sa atin magsasabi, totoo namang si Jesus, ang Diyos, siya ang Panginoon, siya ang aking tagapagligtas. Marami sa atin would say that. Pero ang Panginoon din na nagsabi, huwag niyo akong tatawagin Panginoon, hindi niyo naman susundin yung sinasabi ko. Ang daling sabihin, ba? Mas mahirap gawin. Alam natin, He is our greatest example. Pinakamahalagang halimbawa. Kung may tutularan tayo, it's okay to have heroes of the faith. Hebrews 11. Pero kung meron tayong pinakamahalagang halimbawa, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, lalo na pagdating sa paglugod sa Ama, sa Diyos, Ama. Pero problema natin, hindi tayo seryoso sa salita ng Diyos at hindi tayo seryoso sa Panginoong Hesukristo at sa plano niya sa buhay natin. In fact, habang iniisip ko to, a common mindset would be, syempre, ang Panginoong Hesukristo yan, siya ang anak ng Diyos. Di tama lang na gustuhin niya sa buong buhay niya na sundin ang Ama at matapos ang kanyang kalooban para malugod niya. Hindi naman ako ang anak ng Diyos. Bagamat may nagpe-pretend, di ba? Nagtatago pa rin. Siya daw ang appointed. Pero hindi Pag naisip niyo ang implikasyon nun, ibig bang sabihin, kung tayo mga Kristiyano na nagtitiwala sa Diyos, iba ang buhay natin at hindi tayo susunod sa Panginoon? No, tandaan niyo, even the term Christian means little Christs. The disciple is a learner, natututo, follower of Christ. Malalim ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos. Iisa lang ang totoong anak ng Diyos. Walang iba ang Panginoong Hesus. Pero kung ipinanganak ang muli dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo at dahil siya'y nabuhay na maguli, nakakamangha para tawagin tayong anak ng Diyos. Behold what manner of love the Father has given to us that we shall be called the sons of God. Nakakamangha para tawagin tayong anak ng Diyos. Hindi maliit ang ibig sabihin ng pagiging anak ng Diyos. At alam na alam niyo yung John 1:12. Sa sino mang sa Kanya ay tumanggap, to as many as believe, they are given the chance or opportunity to be called the children of God. Habang maraming tumatanggi, merong tumatanggap at seryoso sila na tanggapin ng Panginoon sa buhay nila, tawag sa kanila anak ng Diyos, pinapanganak muli. Kaya, you would begin to wonder, bakit biglang nagbago ang isang taong pinanganak muli? Anong naintindihan niya na hindi naintindihan ng iba? Marami. In fact, obvious sa buhay ni Apostle Paul, being Saul of Tarsus, na pinapersecute ang Christians laban sa Panginoon. Nung binago siya ng Panginoon, yun na ang naging heartbeat ng kanyang puso, ang kanyang isip.
Anong sabi niya sa Philippians chapter 3 verses 9 to 10? Sa Filipos, kabanatang 3, talatang 10. At ako'y matagpuan sa Kanya na walang sarili kong katwiran na mula sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Notice His desire. Hindi yung sarili niya, katwiran ng Panginoon. And notice, ito pa, kung may pinakamalapit marahil na tao sa panahon niya, sa Panginoon, siya yun. Pero ang gusto niya sa verse 10, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanya, sa kanyang kamatayan. That's a true follower of Christ. Hindi ka namimili kung anong gusto mong sundin sa Panginoon. He was a good example sa teaching. I will teach like Him. Maganda siyang halimbawa sa akin sa pakikipagkapwa. Gusto ko rin maging mabuting halimbawa na makipagkapwa. Pero pagdating sa kanyang sakripisyo, ibang usapin na yan. No, ang sabi niya, gusto ko makilala siya sa kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay, muling pagkabuhay, pakikisama sa kahirapan na ako'y matulad sa kanya sa kanyang kamatayan. Ang Panginoon din nagsabi, di ba? You cannot become His disciple if you are not willing to die to yourself. You're not willing to hate your family. Ibig sabihin lang, hindi mo sila kamuhimuyan, pero mas mahal mo ang Diyos kaysa sa kanila. At lahat ng meron ka pa para sa Kanya. That's a true follower of Christ. Pag-isipan natin to. Kung kaya nating iligtas ang sarili natin, at may kapangyarihan tayong gawin ang lahat ng bagay, edi sige, gawin mo. Iligtas mo sarili mo. Gawin mo na lahat ng plano mo. Ikaw naman pala may control. You are the boss. Ikaw na ang Diyos. Kaya I hate that movie. Merong movie na title is Bruce Almighty. Tagal na yun. Binigyan daw siya ng kapangyarihan ng Diyos. Walang limitasyon kahit anong gawa mo. Do you think God will do that sa ordinaryong tao? Anong kanyang pinagagawa? Crazy things. You're not like God. Anak tayo ng Diyos, pero hindi tayo kagaya ng Diyos. At dahil siya ang lumikha sa atin, siya ang tumubos sa atin, siya ang may hawak ng buhay natin, hindi ba dapat malinaw? Hindi natin kaya iligtas ang sarili natin, ang Panginoong Jesucristo lang. At dahil ganoon, kayo, Panginoon, ang aking master. Kayo ang aking Panginoon. Kayo ang masusunod sa buhay ko. Siguro kailangan, again, God would remind us of who we are in Christ as Christians. It doesn't matter gaano na tayo katagal. Pag pinagmalaki natin ang ating pagiging matagal sa Panginoon, hanggang gano'n na lang yon. Maraming matagal, hindi lumalago sa Panginoon. At hindi rin dapat ma-discourage ang mga bago. Bago pa lang naman ako eh. No. Bawat isa sa atin, kung talagang kinilos ng Panginoon, now is the time to simply reflect, Lord, sino kayo sa buhay ko? And I want you to control my life. Lead me, Lord. Lead me. Napakasarap maranasan ang buhay ng Panginoon at ang plano niya para sa atin. Babaguhin ng Diyos. He will give us the desire to trust Him, to worship Him, to follow Him. At sa lahat ng gagawin natin, isa para sa inyong kalwalatian, Panginoon. Pag hindi, tanggalin nyo. Alisin nyo yung pusong matigas. Tanggalin nyo, Panginoon. Kung maglalayo ito sa akin sa inyo, tanggalin nyo, Panginoon. Walang hadlang dapat sa atin at sa Panginoon. I'll close with this verse in Romans 14, 7-9. Maganda paalala, Romans 14, 7-9. Walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Yan ang paalala, no? Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay. Kaya't mabuhay man tayo o mamatay, tayo'y sa Panginoon.
Sapagkat dahil dito, si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. Si Kristo ba talaga ang ating Panginoon at tagapagligtas? At masasabi ba natin yung kanyang sinabi, Panginoon, naganap ko na yung gawain pinagkaloob niyo sa akin, bago pa tayo kunin ng Diyos. That is my prayer. At nawa, kung di mo nga siya kilala sa iyong buhay, lumapit ka sa Kanya sapagkat kaya Kanyang iligtas sa iyong mga kasalanan. Let us pray. Almighty God, we worship and adore you because you are our God. And you are the one laying down these terms for us to think about. Hindi kami, Panginoon, ang nagtakda ng mga salitang ito, pero ito ay mga salitang nagmumula sa inyo sapagkat alam namin sa kaibuturan ng aming mga puso, kayo lamang ang aming Panginoon at tagapagligtas at wala ng iba. And yet, alam din namin maraming umaagaw sa aming atensyon, sa aming purpose sa buhay. Maraming bagay ang nagpapalit-palit para mawala kami sa tunay na direksyon para sa inyo at sa inyong kaluwalhatian. O Lord, posible, Panginoon, na magawa pa namin ang maraming bagay. Maibigay namin ang buo naming lakas, pero may pagpapala ninyo. Posible, gaya ng halimbawa sa Biblia, na may mga taong ginamit kayo upang makagawa ng mga dakilang mga bagay, pero ito ay dahil sa inyong kapangyarihan sa kanilang buhay. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa maikling buhay namin ito. Huwag naming sayangin at huwag naming baliwalain, kundi lumapit kami sa inyo ng may pagpapakumbaba. Blessed be your name, O Lord God. Be thou exalted in the lives of your people. I commit all of these things in the wonderful name of our Lord Jesus Christ.